So, magandang umaga po sa ating lahat. So, ang ating daily devotion for today ay patungkol sa continuation ng ating panibagong series na may pamagat na Intimacy with God. Again, when we say intimacy with God, it is about a deep relationship with God. Kumbaga, ito yung masasabi natin kung gaano ba tayo kalapit sa Diyos. And now, yung topic naman natin ngayong araw ay patungkol sa solitude, which is about a state of being alone. Now, marami sa atin gustong-gusto yung ganito. Kumbaga, naglalaan talaga tayo ng oras para sa sarili natin, or tawag pa nga ng iba is me time. Sa ganitong paraan, mas nagagawa natin yung mga bagay na gusto nating gawin at nakakapag-isip-isip tayo. At the same time, nakakapag-relax na rin. Now, when we connect solitude with God or alone time with God, ito naman kung papaano tayo nagkakaroon ng oras sa Diyos. Yung tipong kayong dalawa lang talaga, ikaw at ang Diyos. Example na lang nito is kagaya ngayon, gumagawa ako ng devotion. So, I'm doing it alone with God. So, para naman po sa ating scripture na matatagpuan sa Mark 1 verse 35. Sabi dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place, where he prayed. Or sa Tagalog, nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang lugar at doon ay nanalangin. Para naman po sa ating katuroan, verse is, Jesus is the most intimate with God. So, sa lahat ng mga nilikha, si Jesus pala yung pinakapalapit kay God. Kumbaga, sanggang dikit sila. Walang bagay na ginawa si Jesus na hindi ayon kay God, and perfectly aligned si Jesus kay God. Second is, Jesus is our example of being alone with God. So, si Jesus Christ talaga yung perfect example ng intimate with God, and kumbaga inuna niya talaga si Lord. At panghuli naman po sa ating katuruan ay Jesus starts his day by fellowshipping with the Father. So, sinisimulan ni Jesus Christ yung araw niya sa pamamagitan ng pagpupuri niya kay God. Kaya masasabi natin si Jesus talaga yung best example of intimacy with God.